Ano yun? Pero if you haven't watched the original video, mas okay na panoorin nyo muna yung original na dyan sa description down below. Check nyo yung link dyan sa description down below. Okay? Welcome back, no? This is not live, no? Again, this is not... nawala. Pero hindi to live, guys, no? Ang re-react natin ay Nasha versus Mix Maharlika. Today is, July 3, no? And this was released 18 hours ago. 18 fucking hours ago. So, we'll just upload this next week. Pero ngayon ulit yung recording, no? So, ang oras ay alas 4 ng hapon, no? Kakatapos lang natin mag-review ng Iri Aki versus CD, no? CD, no? Check na natin Nasha versus Mix Maharlika. Ito, isa to sa mga tumama na prediction ko din sa Right of Way, no? Na si Nasha yung panalo. Check natin. Gugulat talaga ako. Special din siya sa akin kasi sa pagkakaalam ko ako yung pinakaunang magre-represent ng San Jose del Monte sa flip top eh. So isa yun sa parang pinapahalagahan ko. Tsaka nagpapabigat din ng pressure. Sobrang kakaiba. Ngayon ko lang naramdaman yung nararamdaman ko ngayon. Yung material ko medyo doon ko lang din siya dinirect eh. So tingin ko magiging punch per punch na battle, knowing na ganun din naman yung style ni Mix eh. Sobrang digdigan nito sa nakikita ko. Base lang sa estilo niya at base lang din sa estilo ko. Sobrang kakaiba, hindi mo rin naman siya makikita sa iba. Ganun. Yung attitude niya sa stage, yung presence niya, yung angas niya, hindi siya nauuga eh. Marami siyang kakaibang mga pinagsasabi. Mahaba yung setup niya tapos pag may kumagat naman Meron siyang kakaibang mga pinagsasabi. sa pahay niya ay talaga namang makati-katip. In-approach ko yung battle ng hindi kagaya ng mga battle ko sa Underground League. Kasi syempre sa Underground League medyo kahit papaano may expectation na sa'yo yung crowd, yung mga kapwa MC mo. Pwede kang magwala dun eh. Pero dito kasi syempre dahil hindi ka pa kilala ng crowd, kailangan mong pick upin yung momentum ng maayos. Asahan nyo, sobrang grabe rin to sa nakikita ko rin. Sa base rin sa sulat ko at base ko rin sa nararamdaman kong enerhiya sa kanya. Good luck lang din kasi syempre alam naman natin parehas natin tong pangarap eh. Tsaka muntik na rin tayo magtagpo sa Underground League, hindi lang nakasa, kaya ang ganda lang na dito natuloy yon. Good luck sa atin. Yo Nasha, dapat itodo mo kasi nakatodo rin ako. Yo, matagal natin itong hinintay, alam mo na yun. Flip top right of way, nandito pa rin. Match Point Sports Bar, Mandaluyong City. Pang-apat na laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito, mga frontliners natin, mga nandito pa, bago pa dumating yung mga flip top staff. Shoutout sa kanilang lahat at flip top magigay para sa parating dating laban. Shoutout sa lahat ng mga represent collab, Real Jokes Clothing, High Minds, Crown Manila, mga bagong disenyo, abangan nyo rin yan. At syempre, yung mga ibang disenyo na hindi flip-top related, available yan lahat online. Flip-top beer, tikman nyo yan. Shoutouts Unhinged Ulap, 7-4. Sakit ng mata ko. RX Panda nga pala, abangan din mga bagong disenyo nila. Linya-linya, Black Manila at lahat-lahat. Hype Beat, shoutouts syempre palagi. Lahat ng mga liga na tuloy-tuloy pa rin nagpupursige at mga kasala rin sa langit, lupa. Sa kanan ko, San Juan del Monte, Bulacan, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Nasha. Ano sabi ni Arik San Juan? Para sa inyo. Sa kanan ko, San Juan del Monte. San Juan nga. San Jose, no? SJD. Ang haba kasi ng pangalan ng niya, so nakakalito din. Bulacan, SJDM. represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Nasha. Sana sunod na si Batman. Sana sumunod na si Batman kung may right of way to ba? Hindi ko alam eh. Pero yun nga, sana sumunod na siya dito. Pulo Creo,
Shoutout Goldtag sa Parel, Killions, San Jose del Monte. Shoutouts Killions, shoutouts Pulo. At sa kaliwa naman, Tulig Salitaan, Ingay Likha at Imus City represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Mix Maharlika. Sa sumipisto lang sundalo, bakal ngarat sa mukha mo. Boses ko taga-bulabog na mga ebo mo'y petapulado. Hindi kontento ka wala sa tugato, kasi sa eti pa ka nagbulato. Kapos nagbalak tumago, si alam mo palos kapag maharlikano. Miss Maharlika, Cavite Red Soul, Jazz, Ingay Likha, Young South Living, shoutout The Bake Manila, Manila High Times. Yung Mix That Things, tsaka sa Bell's Body Piercing. Yeah. At syempre, Pulo, Rap Battle League, pati na rin mga ibang liga na sinasalihan nila. Shoutout sa kanilang lahat. Nanalo ng coin toss, si Nasha, pinili niya mauna, si Mix Maharlika. Pakinggan natin, tig 2 minuto dapat, pakinggan natin, unang banat, right of way, day 1, Mix Maharlika. Yo, check! Let's go! Unang lapag ko sa flip top, salang na agad. Ni hindi nakaranas magpaka-audience. Tapos Mix Maharlika versus Nasha. Yung match up, okay. Kaso hilaw pa tong lame sa mga nakalinya na G. Ikaw lang napahalong gay. I got mixed personalities, left field bars, jokes, game. Aking kada lines ko, Kane. Para kang nakipagsabugan sa Lines ko, Kane. left field bars, Cocaine. jokes, game. Aking kada lines ko, Kane. Para kang nakipagsabugan sa may high dosage. Sa daming sumibak sa'yo, sa battle rap ka nagka-whole pace. Andito ka lang kasi si Enigma Sa dami sumibak sa'yo, sa battle rap ka nagka-hoe face. Alam niyo ba yung hoe face, no? Common siya sa mga nagdadalaga or sa mga babae na hindi pa, parang na-form yung frontal lobe. Yung mga gusto pa mag-explore, mga ganon. Meron daw silang tinatawag. Ewan ko kung ba't ganon. May tinatawag silang hoe face na lumalandi or what. Pero I think hindi naman ata lahat may ganon. No? Ano lang yun? Recently lang naman yung term na yun nabuo eh. Pero I don't know if that's true or not. If scientifically proven ba na may hoe face pa talaga lahat ng babae, ewan ko. Pero yun. Since sinibak, no? Sage. Sa daming sumibak sa'yo, sa battle rap ka nagka-whole pace. Andito ka lang kasi si Enigma minsan wak yung taste. Kasi putya, ito hahad lang kay Mix Maharlika. Fuck off, this is my own lane. Na kahit baliktarin mo tong double M, ikaw lang yung na right off. Nasa akin ang right off way. Flip top game! Game! Siya daw ay San Jose del Monte represent. Double M Mix Maharlika, right off way. Okay, sige. Yan ang kanyang pinangangalandakan. Pero miski mga hip-hop, gangsta at bata sa lugar nyo, hindi alam ang yung pangalan. Ako, hindi sa ikiniyayabangan. Pumunta ka at magtanong sa mga rapper, batang hustler, kahit sa jeepney driver, biyaheng imus hanggang daas mabayan. Usapang hip-hop, ako ang ulo ng kaganapan. Habang karapatan ng manggagawat mga chupel sa imus pinaglalaban. At ganyan maging pambato ng lugar, gago. Hindi yung representing lang sa FB. Yon, iba-iba man ang paniniwala, sabay-sabay sa akin sumusuporta. Lahat tinuring na tropa. Imus City, Cavite, kinakaladkad yung sinisigaw pagkain, hindi bomba. Ikaw yung young star na sa BGC na nakikipag-riot at panay lang forma. Ako yung young star, ako yung may prinsipyo. Meron siyang minimal stutters na hindi ko basta-basta i-skip, no? Na napapansin nyo naman yun eh. Sayang, no? Though okay naman, no? Sumusuntok siya, meron siyang details na, kumbaga yung, may mga details siya na medyo nakaka-distract sa akin. Kasi in a way, parang okay, yun, parang may details siya, pero tapos yung punchline, parang bababa yung level ng punchline since maganda yung setup, no? Parang ganun. Nakaladkad yung sinisigaw pagkain, hindi bomba. Ikaw yung young star na sa BGC na nakikipag-riot at panay lang forma. Ako yung young star, ako yung may prinsipyo at tunay ang pinaglalaban. Young star na sa Menjola, matagal na tayong gustong ipagtapat sa Yung stand na sa BGC, which is bawal, pinagbabawal yon, pero at the same time parang yun daw yung mas formal na version, mas walang pinaglalaban. Yung stand na sa Menjola is yung mga mas aktibo, mas ano ba, mas violente rin in a way. Totoo yun eh, kaysa sa Menjola yung mga, di ba, yung mga lagi nandun, mga nagra-rally. Though may mga peaceful rallies din naman sa Menjola, pero ang maaalala mo dun yung kaganapang magkulo eh, no? Pag Menjola. prinsipyo at tunay ang pinaglalaban. Yang stana sa Menjola, matagal na tayong gustong ipagtapat sa pulo at tulig salitaan. Kaso sa flip top nagtagpo, sinusup-sup mo kasi yung titi ni Tito, kaya sinusubuan kanya ng laban habang ibang MC nagtatampo. Binibigay sa'yo lahat, malakas na kalaban, mainstream MC, pero skills at XP, kulang pat sumasalto. Ngayon pinasa ka na kay Enigma kasi yung burat ni Shernan nagsawa na sa bunganga mo, putang na mo. Kasi inanggulo ni Baltz tungkol sa pangbabastos daw ni Tito sa girlfriend mo. Yung report niya dun ay sobrang pangit kasi ng asawa mo kaya di siya binabastos ni Shernan.
Panood ko yun. niya dun ay sobrang pangit kasi ng asawa mo kaya di siya binabastos ni Shernan. Ha? Yun ang say niya. Putya lame sa. So okay lang mabastos babae mo basta maganda siya. Yan ang best man. Parang hinahayaan mo lang yung asong makakapit sa legs niyan kasi payag ka din Shernan. kinakasta-kasta na lang siya ng Dalmatian. Oh, spoiled ka ni Shernan. Diyan ako sigurado. Kasi nung laban yun ni Tus, ginawang promo yung laban kasi tabla yung hatol ng hurado. Pero nag-choke ka nung round 2. Halatadong lagay mo'y alanganin at ginawa na lang niyang promo kasi nakasita tong laban natin at maski si Enigma saksi kung paano si Tus matalo sa akin. Kaya kung mainit igigisa kita sa sarili mong mantika hanggang sa mag-apoy kang mas mainit pa sa nakatirik na kandila. Tila ningas katagalugan na nagatungan talagang tutupukin ka nako. Uuwi kang abo. Ngayon nasusunog kang buo gamit mga pinasa niyang gasolina sa'yo. Gamit mga pinasa niyang gasolina sa'yo kasi... Shit. Na-distract. No, may minimum stutters tas na-distract. Ginamit mga Sana setup. Shit, tangina mo kasi. May gasolina. Gasolina sa'yo. Oh, manipulado. Nitong motherfucking gay MC. Manipulado nitong motherfucking gay MC. Dapat dito makulong tas mag-BJ ng mga nasa BJMP. Alam mo yung parang, okay, kaka-bounce back mo lang, no? Kaka-bounce back mo lang talaga eh. Nabalik mo yung line eh, tas parang ganun pa yung comeback. Mag-BJ ng mga taga-BJMP. Mga police, no? Or mga interns doon or whatever na nasa BJMP. MC, dapat dito makulong tas mag-BJ ng mga nasa BJMP. Pagtapos isubo mo naman tong kalawangin kong 38G. Idadamay ko buong kreyo pagka Mayday G. Animoy firing squad, aking gang ready. Total sanay ka naman, buong katawan kita puputukan hanggang yung pinanggalingan yung pulo maging Red Sea. Bawat shot ay on time, pero damage merong latency. Fuck your dogs, ako yung drogang nakahalo sa pedigree. Di narinig sigaw yung tulong, mas matunog yung frequency. Di mo alam na tinamaan na parang first time sa LSD. Lemesi, 20 anyos of flip-top na katagos. Now I get it. No, maayos sana to eh. No, maayos yung line na to. Kumbaga, if nag-joke siya, putang ina, sayang to. Hindi naman spit to eh. Pero buti na lang naalala niya. Pero at the same time, noticeable yung putol na yun eh. Para siya tulay na pinilit ikabit. Tinamaan na parang first time sa LSD. Lemesi, 20 anyos of flip-top na katagos. Pero walang balak magyabang sa old gado kahit current pa. Ikaw na siya, hindi ka talaga magaling. Estilo mo lang ay Uncle Pops. Nasa eksena ako buong kabataan ko. Dito ako nag-hustle cap at sige kayo na ang current god. Basta I'm a badass blood, a lyrical, yung stana ng battle rap. Bitch! Okay yun, no? Kaso yun nga, nag-extend talaga eh, no? So, medyo beatable tong round na to since okay siya in such writing. Wala naman akong kaso dun eh. Maayos yung writing niya eh, no? And may mga schemes din siya ng flow niya, rap skills, nagpakita din siya. But in a way, hindi ko talaga mapuntusan kung like noticeable yung stutters, noticeable yung putol, noticeable yung stumble, at noticeable yung habol, at talaga namang nahirapan si Mix Maharlika dito. Sayang round niya kasi nagpakita siya ng talento. Hindi ko maintindihan kung bakit wala naman basta ganun yun. Sayang yung round 1. Medyo okay siya pero in a way yun nga right of way to. Sana doon nag-prepare yan. Hindi ko naman masabing baka kinabahan. Yun na yung parang pinaka natin. Pwede natin kinabahan to si Mix Maharlika. Sayang yun. Sayang ako sa performance. Magaling tong Mix. Yambo. Sit down. Sige, check natin si Nasha Munoz. Check round 1. Fight. Paano natin? Yo, check! Siya si Mix Maharlika. Isang maangas na battle MC sa underground scene. Pero check natin kung legit o baka naman biglang nawawala yung astig. Ayan na, Nasha, umaatras na yung braso. Pag si Nasha umaatras na yung braso, putang ina, nag-activate na yan. Nagiging na yan eh. Autobot. Maharlika! Autobot. Isang maangas na battle MC sa underground scene.
Ayun na. Pero check natin kung legit o baka naman biglang nawawala yung astig. Tatanggalin ko yung espiritu niya parang sinindihan lang na gin tas sinalin sa drinks. Tawagin niyo akong bartender kasi kontrolado ko yung tapang ng mix. Tangina ang bilis! Alam nyo na yun. But, explain ko pa ba yun, di ba? Yung mga tatawa ko, naalala ko yung mga titimpla ng gin, tapos tatanga-tanga yung nasusunugan, yung biglang bibitawan kasi nag-apoy, tapos magkakalat yung apoy sa inuman nyo para kayo tanga. Pero yun, bartender. Sa pagkakamix. Uy. Tangina ang bilis! Sobrang lame as fuck na mula pagka-take ng shot. Halata nyo sa mukha niyang tinamaan agad siya parang may Asian flush. Kaya delikado ka sa akin kundi ka pa... Asian flush. Yung Asian flush ata yung parang namumula. No? Halata kasi sa mga Asian pag lasing na namumula eh. Yung ba yun? Hindi ko sure. Check nyo na lang online. Hindi naman ako Google. Ang bilis! Sobrang lame as fuck na mula pagka-take ng shot. Halata Take ng nyo sa shot. mukha niyang tinamaan agad siya parang may Asian flush. Kaya delikado ka sa akin kundi ka pa aatras ko. Hindi ka mag-a-adjust. Para kang nagmaneho ng lasing. Tas ako yung demonyo nagudyok sa'yo na salubungin mo yung bus. Tangina kasi yung wak. Tangina kasi yung wak. Paano mo ba napaniwala si Enigma na deserve mo yung spot? Teacher ka yata sa online class kasi peke yung ginagamit mong background madalas. Wala Putang ina mo. Teacher ka sa online class kasi peke yung ginagamit mong... Though hindi naman lahat ng teacher peke yung background or yung educational background, no? In a way. No? Hindi ko alam kung may double meaning yun, pero kasi kapag online class, no, Zoom meeting, basically, meron kang green screen. Actually, hindi nga siya green screen kasi kadalasan sa mga teacher, hindi naman sila gumagamit ng green screen. Sino ba, alam ba nila yun, no? Chroma key or what? Pero yung detection lang yun, ano lang yun, height detection lang yun. Kung ano yung parang mas malapit sa camera, yun yung i-highlight. So, mariremove yung background naturally, no? Kahit kong gawin yun ngayon. Fake yung background kasi in a way, kadalasan yung mga teacher, since nasa bahay sila, they have to change the background just to make it formal, no? Yung mga preset or yung mga defaults ng Zoom or Google Meet, no, nandun, or Microsoft Teams nandun. So, yeah. Pero hindi ko sure kung like pinipeke ba ng mga teachers yung background nila just to teach. I think not, no? Pero wala na siya double meaning. Baka pinipeke yung background. Eto yung double meaning is i-apply mo yung pinipeke yung background kay Mix Maharlika. No? Kumbaga si Mix Maharlika, puta nakapasok. Kumbaga, paano mo niloko si Enigma ng peke yung background mo or yung resume mo? Tapos, ang tinutukoy niya ngayon is, yung peke yung background is yung ano lang, yung sa teachers lang na gumagamit ng mga default backgrounds. No? Yun lang talaga. Pero hindi mo pwedeng i-apply yung double meaning sa mga teachers na may peke yung background sa pagtuturo. Baka yun lang talaga, no? Na ano ko lang, na overthink ko lang yun, tapos in a way, yung nga pala, no, si Mix Maharlika nga pala yung parang, kay Mix Maharlika yung negative side. Kasi yun yung tinitira niya. Pero galing, putangin na wala nag-react doon. ka sa akin kundi ka pa aatras ko, hindi ka mag-a-adjust. Para kang nagmaneho ng lasing, tas ako yung demonyo nagudyok sa'yo na salubungin mo yung bus. Tangina kasi yung wak. Tangina kasi yung wak. Paano mo ba napaniwala si Enigma na deserve mo yung spot? Teacher ka yata sa online class kasi peke yung ginagamit mong background madalas. Wala kang achievement sa labas! Wala kang achievement sa Meron pala. Wala kang achievement sa labas! Kaya paano napunta ka dito sa harap? Para kang politiko sa Pinas kasi nakuha mo yung pwesto kahit na yung resume mo palpak! As I fucking said, yun nga, parang yun nga, it's a Mix Maharlika thing, no? So parang inano niya lang din, ginawa niyang political, no? In a way, kinonect niya rin sa politika, which is good, no? Good as reference, no? Buti hindi niya na-mess out yun. Politiko sa Pinas kasi nakuha mo yung pwesto kahit na yung resume mo palpak! Kaya ang sarap manapak ng mga gaya nitong nag-aangas kunwari pero tatawag ng kasapi, hahampas-hampasin ko sa mukha to ng martilyo hanggang magkalas-kalas yung muscle, matatastas yung labi, mamamagagilagid, nararamdaman hassle, kadalalanghap ng hangin, iiwanan ko siyang nananalangin at nagbabaka sakali habang yung dugo niya ay nagbabaka sakali. Babaha sakali. Kasi di naaabante. Tatambay ng ilang buwan sa ospital bago sa libingan. Pinangsisenyas yung mata para ipaalam na buhay pa yung isipan. Kaso di Round 1 na siya. Sorry. I'm sorry, Mix. This is good ass performance, no? Putangin na mo. Cannot compare this fucking ass round 1. Hindi pa nga tapos 1 minute pa lang, oh. para ipaalam na buhay pa yung isipan.
Bago sa libingan, pinangsisenyas yung mata para ipaalam na buhay pa yung isipan. Kaso di matukoy kung patay ba o buhay sa ginawa ko na illegal. Pati heart monitor ni Mix nagbibigay ng mixed signals. Mga hits ko sobrang lethal. Ikaw yung mga sulat mo hindi pa balanse. Kumbaga sa pagkain inaalatan mo masyado para lang masabing may malasa kang nahain. Ang kaya mo lang gawin ay sumuntok hanggang palarin. Di mo kasi gets na mas masakit yung mga bagay pag di mo nararamdaman lagi. Kaya alam Tama na. Tama na. mo kasi gets na mas masakit yung Okay mga na eh. bagay pag di mo nararamdaman lagi. Kaya alam ko na wala rin. Kaya malaki diferensya natin kung usapan lang ay talent. Ikaw yung batang hibang na nag-aakalang sumusunod sa'yo yung langit. Ako yung batang nangongolekta ng bote at tornilyo para makagawa ako ng racket. Gandang comparison, no? Kumbaga, nung bata pa lang siya, iniisip niya na how to get there. Pero kumbaga, compare mo si Mix Maharlika nung bata, puta, ini-imagine niya pa kung bakit sumusunod yung langit. When in fact, hindi naman talaga. Tapos siya, parang iniisip niya na yung something beyond, no? Ang ganda ng ang ganda rin ng comparison, no? Fuck. Medyo storytelling siya, no, in a way. Kasi, syempre hindi siya totoo, pero in a way na parang na-compare niya yung childhood nyo, na ikaw nagdi-discover ka pa lang, ako parang, kumbaga, ito yung another version ng papunta ka pa lang, pabalik na ako, pero much creative way, no? Ang galing, putangin na. Akalang sumusunod sa'yo yung langit. Ako yung batang nangongolekta ng bote at tornilyo para makagawa ako ng racket. Pwede na rin racket na no? Racket na yung nagkakapera ka dahil rumaracket ka. Parang ganun. Bote at tornilyo no? So bakal tsaka bakal bote. No? Pwedeng ganun. Pakagawa ako ng racket langit. Fucker. Tapos na siya. Tapos na. But he has few seconds to do this, no? Pero sige, patapusin na natin. Tangina. Sumasakit ulo ko, men. Aura. The aura, man. The aura. Ako yung batang nangongolekta ng bote at tornilyo para makagawa ako ng racket. Ibig sabihin parehas tayong may delusyon pero hindi ka mangmangan yung sakin. Kaya alam ko na wala rin. Walang sense. Mahina pa yung style on stage. Malapit na to magpahinga. Expected na yung time and date parang holiday. Agwat natin miles away. Cause I'm insane na violate this entire place. Pinapakita ko yung right way ng way of writing sa right of way. Tama na. Pukin ang... Ano mo? Habang ako pinakita ko yung style na writing sa right of way. Habang ako pukin ang ina. Sa ulo na nasya. Kanina pa ako. Alam mo yung masakit sa ulo dito? Kasi bukod sa maliwanag yung ilaw ko, alog ng alog yung ulo ko. Ang sakit eh. Nakaka-migraine siya, boy. May gumawa na ba nun? Wala pa. Naalala ko you can even right your wrong, no? Yun lang yung naalala ko. Pero iba to, putang ina, right of way, right way, right of writing, right of writer. Holiday, agwat natin miles away. Cause I'm insane na violate this entire place. Cause I'm insane, I violate this entire place. Pinapakita ko yung right way ng way Right way ng way of writing? of writing sa right of way. Kupal! Na KB Lame. Right of way ni KB Lame. Si KB Lame, no, yung gumaganon sa TikTok. Ito na yun, puta na. That's it. Tang ina mo. Kailangan bumawi ni Mix Maharlika dito, putang ina. Pinaasya ka ni Nasha. Hoy! Nagka-clip farming no? Gawa siya na, tawag doon?
Tayo na tumitingin siya sa fourth dimension, no? Breaking the fourth wall. Tangin na mai-invalidate! Titikom yung bibig at puputok dalawang tenga. Mabubulunan kada bubulong mabubulol sa bawat letra. Tangin na mai-invalidate! Titikom yung bibig at puputok dalawang tenga. Mabubulunan kada bubulong mabubulol sa bawat letra. Tung pinadala pa ng ingay likha. Mabubulbos mga ideya. Matatakot lang ako sa ingay pagbulong na ng konsensya. Linis pa. Putang ina. 2 minutes and 30 seconds. 38. Sige. Pero ang linis eh. Sumusunod pa rin kahit paano. Fucker. Parang ano no. Hindi siya good for an ender. Parang kulang. Alam mo yung sunod-sunod yung may momentum siya in a way. Pero hindi yung ender niya hindi tunog ender. Dahil siguro monotonous siya. Pero in a way yung pagka-monotonous niya nadadala niya dahil dun sa delivery niya na iconic no. If you guys haven't heard of Nasha, panoorin yung mga past battles niya. Pero putang ina, lakas ni Nasha dito. What the fuck was that round 1, man? This is one of the few round 1s na narinig ko na ang lakas, no? From right of way, right of way. Sa mga right of way battles, isa to sa mga puta. What the fuck, no? Una, ano lang eh. Pag ano eh, puta, slope talaga siya, pre. Pataas talaga siya. Nabitin ako doon. Yun lang problema ko, no? Round 1 niya na siya bitin. Pero puta, ano lakas nun. Sat ng ulo ko, men. Bulong na ng konsensya! No-brainer, no? Bukod sa overtime si Mix, stumbles, stutters, then Nasha. Okay, or Nasha round 1. Sorry, Mix, pero yeah. Maayos yung sulat mo, pero what the fuck is this man doing? Like, yeah, minamaliit ka in some point, pero putang lakas na rin eh. He deserves it, no? Deserve niya magganon. Though hindi siya yabang, no? Parang hindi nga siya nagsasalita eh. Tumitingin sa camera like, diba? Hindi siya nasigaw. Or, I mean, hindi siya yeah, what the fuck? Fuck this shit, man. Hindi, si Bots ganon eh. Pero si Nasha, tahimik lang eh, no? Some point. Dito sa battle na to. Pero, ayun nga. Fuck. Fuckity fuck. Round 2, check natin. Mix Maharlika. Hindi! Hindi ka tatagos. Pagkat malambot ka pa't marami pang kakaining bigas. Ang kaso hinain mo agad hilaw pa tong sinain kaya akala mo matigas. Baguhan ka lang sa eksena at aminado ka doon. Mahal mo ang pagsusulat kaya bawat laban na hindi papalagpasin. At kung may puso ka talaga sa ginagawa mo, tsak asahan mong masasaktan ka din. Tsak asahan mong masasaktan ka din. Kasi, kasalanan ko bang? Ano siya, no? Like, hindi naman siya nag-choke eh. Nagaganon lang talaga siya eh. Nagsastutter lang siya sa point. Parang, ang kalungkot lang. Sayang, Mix. Tsaka asahan mo masasaktan ka din kasi kasalanan ko bang nagtampisaw ka nung bumabagyo ng kahambugan at kayabangan? Kasalanan ko ba nagtampisaw ka nung umuulan ng kayabangan at bumabagyo ng kahambugang matindi? Habang mas pinili kong masdan ng mga patak kasabay ng pag-inom ng serbesa at sumisinde? Maingay na nga daw pangalan mo. Ikaw na ang laman ng tunog nila sa kagubatan na parang nagbabagsak ang punong pambigti. Habang ako daw tong nakalubog lintik, nalimutan yung walang tunog ang tumutubo na binhi. Kaya't mali. Which is true, no? Malamang. Wala naman talagang tunog kapag tumutubo lang. Pero, ang galing nun. Nalimutan yung walang tunog ang tumutubo na binhi. Yung pagka-setup, maganda yung pagka-setup. Kaya't maling paniwalaan mo na ang bawat bukas ay dumadagdag hanggang sa umapaw to. Bagkos ang kada 24 oras na lumilipas ay bawas sa mga natitirang araw mo. Yun lang. To, mo. Yung mga rhymes, no? Bagkos ang kada 24 oras na lumilipas ay bawas sa mga natitirang araw mo. Pagka makatamoy mistulang, lupang, walang humpay kung binabalik-balikan ang kalesa. Palubog ang yabag, malutong balagbag ang tunog niyan kapag ingay likha ang padating sa eksena. At oo, parating pa lang din kami.
Tulad nga nasabi ng isa sa inyong mga kadugo, Laxartis. tinanggal ako ng presidente nyo pagkat hindi ko sinipot huli niya pang batot pang buno. Huli niya pang batot pang buno. Pinalusot nyo galing tulig, tila naging salot sa pulo. Sa Maharlika nagpasakop na po. Wala akong takot sa gulo. Sadyang hindi ako lumaban kasi wala na akong pambalot sa buto nitong mga taga-pulong. Nagkakalat sa syudad. Tila dito pa magpuputek. Kung tagtuyot sa isla nyo, sa akin ka magtutubig. Napadpad sa lugar ng mga baliw. Dapat kuha mo na't pigilan na ang pagkulit. Pagkat mapakaviti man umandaluyong, alam mo wala kang takas sa tulig. Kaya saluhin. Nakakataka sa tulig. Cavite, tulig salitaan, Mandaluyong, since marami daw baliw doon. No, since mental hospital thing, yun yung stereotype. Kay kung nanonood ka, alam ko taga Mandaluyong ka, mahal na mahal kita. Alam kong baliw na baliw ko sa... Ay! Yun nga. Shoutout ka lang, jowa ko. Pero yun nga. Sa akin ka magtutubig, napadpad sa lugar ng mga baliw. Dapat kuha mo na't pigilan na ang pagkulit. Pagkat mapakaviti man umandaluyong, alam mo wala kang takas sa tulig. Kaya saluhin. Itong kamao ng industrialismong sasapak sa'yo. Aking angas may pagkavito ng prinsipyo at sungay dala ko. Bulagta ka sa bayo. Hanggang mawala ka't tulala ka nagtatago. MR, Vitrum, tulala. Hanggang yang nasa. Asa na ba ako? Bulagta ka sa bayo. Hanggang mawala ka't tulala ka nagtatago. Hanggang yang nasa. Hindi mo ba napagtanto? Asa na ako? Bulagta ka sa bayo. Hanggang mawala ka't tulala ka nagtatago. Hanggang yang nasa ay nasa na ba ako? Medyo halata, no? Dahil dun sa iconic kasing ginawa ni Tulala, no? Against Lip Cramp, panoorin nyo yun sa pulo. Ito'y sampal sa mukhang makapal na hanggang sa para lang ang pagtatapos. Ito yung sampal sa mukhang makapal. Line din ni Tulala yun, if you guys don't know, Ito'y sampal sa mukhang makapal na hanggang sa bara lang ang pagtatapang. Habang kami totoo, ang liriko at salbahe, ramdam mong handa pa din na mag-abang. Tanong mo pa kay Mot, mga taga-Cavite may kalibrit ugali na halang. Kumpara mo Cavite sa Central Luzon kung walang panlasang matabang, alam mo sino sa hip-hop lamang. At kalapit mo nga si Tipsy kasi di ka nag-rap bilang rapper, nag-flip top ka lang. Tanginang yan. Alam mo kasi Hindi naman. sayang ng rehiyon mo dito. Mga ban na bano, lagi lang binabaon. Habang di tulad ng mga taga-Timog, walang tirang patapon. Bit-bit mo Central Luzon, sige magtawag ka pa. Kahit sino panapat doon, lumipas man ilang taon, hayaan magpasya ang panahon nang maranasan yung muli matalo ng Calabarzon. Palaban to, kasumangman. Sa history din yun, no? Laging magkaaway ang dalawang yan, Central Luzon tsaka Pa siya ang Calabarzon. panahon nang maranasan yung muli matalo ng Calabarzon. Palaban to, kasumangmang. Sobrang palaban, kumagat sa patibong. Habang kwaderno ko'y nagtatala ng hustisya parang warrant ni Digong. Imbis na serbesa, tilalaso ng nainom. Ngayon uwi kang Bulacan na may bulak sa ilong. Marami nang gumamit no, no? Hindi. Marami nang gumamit ng bulak sa Bulacan. Pero ito ata yung first time na rin ko yung bulak sa ilong reference. I don't know kung may gumamit na, pero yun yung first time ko eh. Sorry Pero round 2 ni Mix Maharlika is now a good round, no? I think medyo decent pa rin kahit meron siyang 3 recorded stutters for that. Pero this one is decent since meron siyang haymakers, haymakers and like some punchlines, no? Mas marami compared dun sa round 1 niya. Mas okay to, mas nagamay niya. Siguro dahil din sa gigil na puta, lakas ni Nasha sa round 1. Tapos, 'di ba? Papabaya lang ako, no. So, yeah, Mix Maharlika is doing great on this round, doing better than his round 1. So, I would take this. Hindi ko pa siskoran since hindi ko pa napapanood yung kay Nasha, pero check natin ang round 2 ni Nasha. Check natin kay Nasha. Lakas. Pero ito, trivia. May nangyari sa kanyang di nangyayari sa lahat. Nung fetus pa lang siya, aksidente siyang napalaglag. Iihilang sana yung nanay niya, kaso bigla siyang nahulog sa sahig. Puta, napakasaklap. Pero pinulot siya, tas pinasok lang ulit kasi wala pa naman 5 seconds sa lapag. Tangina balagbag! Pagtas ipanganak, malala din yung kwento. Binalot siya kasama ng mga basag na bote yatero, pati malansang katas, pati mga malansang katas at sebo. Kung yung iba natagpuan sa trash can, si Utol ibang proseso. Muntikan na siya madurog sa likod ng garbage truck, buti napansin ng basurero. Kaya kita sa expression. Kanina pa masama tingin niya sa akin.
Gumagala sa ugat ng mata niya yung kinikimkim niyang galit. Pero kuwang-kuha mo yung mga mata ng magulang mo, wala akong ibang masabi. Kuwang-kuha mo yung mata nila nung nalaman nilang may anak silang lalaki. Putahan lalapre! Para siyang mascot na laging nakangiti at kunwaring maamo pa yung kulay. Pero sa likod ng maskara, merong taong sawang-sawa na sa trabaho niya sa buhay. Alam kong di ka tunay, mas peke ka pa sa etiketa ng damit sa ukay-ukay. Mas peke ka pa sa... Mas peke ka pa sa etiketa ng dami. Ang dami kasi sa ukay-ukay na akala mo original, no? Oh, so ang daming peke talaga doon just for the sake of branding na akala mo tunay tapos mamahalan. Fuck you doon, no? Yung mga pinipeke yung etiketa tapos binibenta nyo mahal. Kaya ang ukay-ukay nandiyan kami para bilhin niya na mura tapos bibenta nyo na mahal. Upal kayo, boss. Alam kong di ka tunay, mas peke ka pa sa etiketa ng damit sa ukay-ukay. Mas peke ka pa sa rason ng pulis pag may binaril na humandusay. Kaya kung tingin mo... Fucking EJK. Tiyama. Pero in general na yun, no? Kadalasan in general na yun sa police. Pero EJK ko siya common. Kang nahukay, pues ibabalik kita sa pinakamababang baitang. Lulunurin kita sa ilalim ng dagat, wala makakaalam. Sa sobrang lalim yung liwanag, di na nakakadaan. Kung 5% pa lang yung... Meron kasing limit yung light, no? To reach the deeper part of the ocean, no? Hindi ko alam kung ilang meters, pero I think meron lang talaga. Ang tawag doon? May ano tawag doon eh. May tawag doon sa English. Twilight zone. Kung saan nagsa-start ng dumilim. Oo, di na naabot. Why? Kung tutusin, bakit? Wala namang harang eh. Wala namang barko to harang. No, meron pong mga small particles sa ocean na parang nagbablock ng light, no? Sama-sama yan. So, the deeper you go, mas dumidilim, no? Makes sense. Wala makakaalam, sa sobrang lalim yung liwanag, di na nakakadaan. Kung 5% pa lang yung natutuklasan sa buong karagatan. Paglutang ng katawan mo, tol, yung numero nun madadagdagan. Di mo ko Gago, galing. Medyo scientific din, no? Di mo ko mahahadlangan kasi di ka dyan. Kumbaga yun yung sinasabi nila, the ocean world is not our fucking world. Kumbaga nandito yan sa Earth, but like, mas na-explore natin ng space kaysa sa ano, men. Kumbaga hindi naman space. Sabihin natin solar system or like the yung zone lang ng Earth or outer space. Yun lang talaga na-explore natin. Pero mas na-explore natin yun compared sa oceans natin, no? Napakahirap po kasi i-explore ng ocean, no? Bukod sa high pressure, no? Hindi natin alam what lies beneath. Yeah. Mahirap i-map, no? Magastos. Some point. Yeah. Hindi natin alam kung ano yung para mga positive natin makikita sa ilalim ng dagat. Ano bang mapapala natin doon? Like, kumbaga, we just let it be. Parang may ano ngayon, diba? Kung ano na di-discover natin sa ilalim ng dagat. Di mo ko mahahadlangan kasi di ka diamante tas di ka rin pwede mahanay sa ginto. Kung right of way ang pintuang daan papuntang big stage, handa akong makipagpatayan sa inyo. Di ko papaunahin tong bitch na to kahit anong angal gawin mo. Chivalry is dead. Wala akong plano magparaya sa pinto. Taob sa akin tindig mo. Chivalry is dead. Gentleman, no? Chivalry is dead. Wala akong plano magparaya sa pinto. Taob sa akin tindig mo. Pag pinosterize, maglalaho siya sa radar. Mahihirapan tumalon kahit tatarin niya pa yung spacebar. Kung sasabayan Mahirapan tumalon kahit tantari. Kasi spacebar yung common sa games, no? Kadalasan pag pipindutin mo yung spacebar, yun po yung talon, no? siya sa radar, mahihirapan tumalon kahit tatarin niya pa yung spacebar. Kung sasabayan mo ako sa Mahihirapan tumalon kahit tatarin niya pa yung spacebar. Kung sasabayan mo ako sa rerekta ka sa graveyard. Yung dakdak ko Aaron Gordon, yung bagsak mo Gordon Hayward. Hindi ko gets yun. No, ang ganda sana. I think nararamdaman ko naman yung Aaron Gordon, yung dak mo, Aaron Gordon. I think it's a good dak. Kasi syempre, alangan i-bash mo sarili mo, diba? Kumbaga, in a way, positive yung dak, maganda, Aaron Gordon. Then, yung bagsak mo, Gordon Hayward, I think, I don't know kung injury yun or parang talagang bagsak. Gets nyo? Parang hindi ko naman para imagine kung ano talaga nangyari doon. Ang ganda lang, pag bagsak mo, Gordon Hayward. So, I think, they sound both like NBA references. So, I think it works as NBA talaga, no? Hindi na ako mag-iisip ng iba pa. So, basketball, yung isang maganda yung taktak, tapos pagkabagsak, siguro injury or talagang pangit yung pagkabagsak, no? Gordon Hayward. Yeah. Ama nga siya, pero in a way, sabi ko nga, hindi naman nanonood ng NBA, so sayang, no? Sayang.
Pero yun nga, hindi siya para i-explain. Medyo ano siya, medyo hindi naman surface level pero in a way nasabi niya naman yung ganto mo ganyan, tapos yung dakdak ko ganto, yung bagsak mo ganyan. So in a way, akin positive, sa'yo negative. So gets no? So hindi na para isipin ng ano yun, parang ang ano na lang bonus na lang kung alam mo talaga yung reference. Bonus na lang kung nakita mo talaga yung pagbagsak ni Gordon Hayward, parang ganun. Yung dakdak ni Aaron Gordon, bonus na lang, no? Lakas noon, fuck, no, the NBA. Pero kung hindi, still, meron pa rin siyang effect, no? Yun lang talaga yung parang naglalay sa creativity. Kung paano mo i-explain sa mga taong hindi naman nanonood ng NBA like me, no? Galing. Sabayan mo ko sa ere, rerekta ka sa graveyard. Yung dakdak ko Aaron Gordon, yung bagsak mo Gordon Hayward. Basag na kanyang face card. Ubus na yung dugo mo. Kaya ihain mo na lang yung mga dala-dala mong luto, yung mga piyesa mong pinaghalo-halong sulat ng kagrupo. Kasi pag galing yan sa mix, alam yung di yan puro. Linis. Ligbala! Lakas pa rin ng round 2, men. Kaso may stutters talaga si mix kahit sa round 2 niya eh. Pero ang lakas. Kumbaga, upabol pa eh. Kung tutusin, kung hindi na spit ni Nasha, itatabla ko to. Kung hindi na spit yung Aaron Gordon, blah blah blah, medyo malakas yun. In a way, ano pa ba? Nakalimutan ko na iba eh. Kasi medyo sloppy yung una, yung parang about dun sa ano. Pero ang ganda ng joke, yung nalaglag, habang iihi lang dapat, tapos nalaglag, tapos binalik sa Pepe. Pero okay yun. Pero yun nga, ewan ko. Siguro ito gahibla, no? Lakas ni Mix sa round 2 eh, pero ito gahibla, no? Pero iba yung round 1 ni Nasha. Kumbaga ikong natin, round 1 na lakas pa rin. So, yeah, round 2 bitin ulit. Siguro dahil sanay tayo sa mahaba na rounds, pero yun nga. Nasha gahibla round 2, pero just to play safe or make it equal muna, kumbaga try natin baguhin mamaya, itabla muna natin tong round 2. Check natin round 3. Atbay ka natin! Ang ina, papaniwala kayo eh, ang lame niyan. Anong kakatalo sa spacebar? Kaka-computer mo yan. Yun nga, gaming references siya, no? Flip top Reference lang. game! Tara? Hindi, sabayan nyo lang ako. Papakilala lang natin siya. Sabihin nyo lang, siya si Nasha, okay? Siya si Nasha. Siya si Nasha. Alagad daw siya ni Tito, siya si Nasha. Ewan ko bakit yan nandito, siya si Nasha. Dito na siya, madidedo, siya si Nasha. Nasha, isa pa mas malakas. Siya si Nasha. Ewan ko bakit yan nandito, siya si Nasha. Alagad daw siya ni Tito, siya si Nasha. Dito na siya, madidedo, siya si Nasha. Nasha, tangina mo ha. Okay, good siya for a momentum, pero I thought na parang may something medyo may twist, pero medyo kulang sa akin. Pero okay yan, no? This is a reference from Mastafeet versus Damsa Spit Your Bars, 1v1, no? Gumawa ng chorus si Mastafeet, no? Na hindi inaasahan ng lahat, no? Siya si Damsa, nananapak siya ng bagito, siya si Damsa. Good na yung anino. Naalala ko yung revat. Pero yun nga, good parody. Pero nag-intay lang ako ng something na parang bale, no? Pero wala. Pero okay na rin. Ang funny lang. Tangina mo! Ang haba mo mag-set up, mas mahaba pa sa baba ni Babalu. Tas punchline tagal dumating, parang madaming booking na lalamove. Gusto mo lang Babalo, lala mo. bakas? Dapat tinta mo bumabakas parang nagtatatu. Kulang talaga ang lakas pag nasa lang. Dapat nasa bu. Galing. Talaga ang lakas pag nasa lang. Dapat nasa bu. Parang no? Parang yung line ni Katana kay Invictus, yung paano na lang pag nagshabu ka pa. Parang ganun, some sort. Kasi si Lanceta nagdodroga na eh. Kumbaga, ang lakas ni Lanceta kasi nagdodroga. Tapos paano na lang kung nagdodroga pa siya. Parang ganun. Sabihin mo lang. Nasabu. Gusto mo? Sabihin mo lang. Lalakad kita sa Dasma. Lagi meron mga tropa. Magiging physically fit ka pa pag nasubukan mo sa Cavite yung bola muna bago droga.
Yung kay Rebilla, no? Tapos napansin niya yung pagkakamali. Sinong Rebilla yun? Basta Rebilla yun. Parang sabi niya, bola muna, bago droga. Ay, hindi pala. Bola muna, wag magdroga. Bola muna, bago droga. Ano, pinagsabo ka ba? Palong-palo na ba? Yung amas tumataas na ng sobra? Kahit ngayon lang pumasok yung usok, sadyang mabilis umakyat ang bato, parang De La Rosa. O, kailangan mo ng shabu. Hindi ko na-explain yun. Pagkat piyesa mo nakakaantok, parang lalabay. Habang natural yung kisig pagkabite, sige subukan sumabay. Sanay na daw mga taga-Bulacan sa putukan, kasi nasa inyo pagawaan ng paputok. Mga pulbura na nasa site, pero mga takot mamatay habang Cavite, okay lang kahit logo namin, Armalite. Nakita ko yun. Yung logo ng Etibac. Etibac ba yun? Etibac logo, Armalite. Ayun o, ay Cavite pala. Cavite. Kupal. Tapos diba? Tasili mo sa gun bars, pero pinapaputok mo, kailangan pasindihan ng puta. Habang kami gangbanging sa streets, talagang sugudan ng kuta. Masama na asal, mapabata may bakal, laro sa amin hulugan sa hukay. Kaya anong laban mo kung yung mga gun bars mo ginagawa na namin sa tunay na buhay? Di ka umikitil, gago. Gumagawa ka lang ng senaryo. Kada patay, hugas kamay, mala Poncio Pilato. Taga-Bulacan ka nga't disenyo lang ang mga paputok mong hinalo. Ba't di mo na lang tinago? Hindi mo pa binago. Palabas lang lahat ng putok parang gunshot sa Senado. Fuck the fuck. Baka kaya taano yan. Fuck the fucking poser! Babalik lahat ng mga bala mong sinasambit sa iyong whack rounds. Pagtapos barilin, itutumba. Gamit smackdown, talo kahit di mag-tap out. Sa lupa ka, iiyak ka ng iyong mga loved ones. Fuck tournament, pag-upload ng poster next event, may langit ka na sa background. Sino man ang susundo sa'yo? Backgrounds. Yun lang, loved ones, backgrounds. Okay kasi loved ones like kamag-anak, hindi niya pwedeng loved one kasi konti lang yun, isa lang yun. Pero loved ones, okay. Pero yung backgrounds, dami naman nun. Actually, isa lang na background. Okay na yung background, wag mo na idagdag yung S. Kasi rhyme pa rin naman siya, background, loved ones. Nakakainis lang yung S, pero in a way, mas okay na yun kaysa maliin mo yung sarili mo na backgrounds. Talo kahit di mag-tap out. Sa lupa ka, iiyak ka ng iyong mga loved ones. Fuck tournament, pag-upload ng poster next event, may langit ka na sa background. Sino man ang susundo sa'yo? Diyos mo manok ka, matayan sa gasayan, wala ng preno. Pumatak man dugo at luha, hahayaan ka magdusa parang Pilipinong gobyerno. Kahit mga tropa mo, tites. May gumamit na nun si Poison, walang pake, parang gobyerno against GL. Parang gano'n lang din. Hahayaan ka magdusa parang Pilipinong gobyerno. Kahit mga tropa mo, tites ko. Lahat na magbubuhos sa'yo, ipapalaman ko sa semento. At lahat ng malalaglag sa langit lupa, dadalhin ko sa impyerno. Ama, youngsta na, madofa ang mga chicks at gigs, madami na. Habang ikaw wala pa din load, miski gigat ang ina. Nasya ka lang, ako mix maharlika, estilo mo puro generic ni hindi makagiba. Habang I'm still mix, dala ko bars, jokes at rektang left field, walang hiya. Kaya, get na kayo ng merch ko. Mix Drugs Tea, PM nyo ako sa page. Yan, Mix That Things. DM lang kayo, promise hindi ako nangaharot. Ikaw, broke boy pa din, kaya yung gusto mong amats, di mo naaabot. Ano? Konektado tong brand na balagbag yung design. Hindi mo ba napagtanto na parang tinake mo din to lahat sa halo-halong tama mong natamo? Galing ingay ang likha ko at mga likha mo'y puro ingay. Letra at salitaan ng tulig ang saluhin at sa tulig salitaan ka mabibitay. Purong gin sa lalamunan, itataob ka sa islaman. Katawan nakatembuang at bakal ko'y mula sa hip-hop at punks. Kung hindi sa 2 steps, mamamatay ka kaka-headbang. Halo-halong atake. Why do I feel na una niyang pre-practice tong round 3? No? Nakakaramdam ako, men. Ang linis ng round 3 mo, ha? I think this is the first round that na talagang pre-practice niya ng todo. Estilo pinalamon sa'yo. And that's why mix. Hindi lang basta lumalaban, gumagana pagka makabayan. Yan yung maharlika na twist. Double M in your face. Commercial ka lang na siya, this is my own play. At para alam mo nyo din na para sa double M, itong right of way. O paano? Chorus na ulit. Diba? Siya sinasya. Kunin nyo bangkay niya dito, siya sinasya. Buhay niya ay naging zero, siya sinasya. Tangina mo.
Time, tang ina mo eh. Fuck, yun lang. Akala ko full scheme. Though, mukha naman siyang quintessence in a way na parang nagamit niya sa unang round yung Nasha. Akala ko dito na magpe-pay off yung si Nasha thing. No? Kinapos siya eh. I don't know kung I think nakalimutan niya. Tapos, time, TIME, tang ina mo eh. Yung line ni A Class against Price Tag, no? TIME, tang ina mo eh. Ulol, probinsyanong gangster. Yeah, but round 3 though, overtime, no? Okay to. This is the best round that Mix Marlica offered, no? Yeah. Round 3, maganda yung round 3 ni Mix, no? Mas maraming punchline, mas catered to sa crowd, no? Etivac thing, pinipeke, comparison. Yeah, check natin ang round 3 ni Nashers, no? Limbanan, balikan natin! Medyo palpak lang yung ender in a way. Kumbaga medyo naalala ko yung ender na pumalpak, no? Ayun no, kung palpak yun. Pero ang funny ng time, tang ina mo eh. Gangster pala to. Dati nung sumali siya ng TBS, yung mga tropa niya natuwa ng sagad. Hindi pa kasi siya tinatanong kung hirap o sarap, si Gago nakatuwad na agad. Napakaangas ni Brad. Nagpatato pa sa leeg, pero parang pamilyar yung style, aba. Pag sinipat ng maigi, pag pumesto ka sa gilid, mukha siyang maitim na vice ganda. Pero kahit gangster ka, di ako mag-iingat bumulong sa iyong tenga. Gago, di ka gangster, tingin ko sa'yo produkto ng bulok na sistema. Aapak-apakan ko yung pride mong pambugok at walang kwenta. Palaiwas ako sa away, pero yung kamay ko sumusuntok to ng ideya. Pero teka, ano ba yung ugali sa loob? Isa ka bang kuting o isa ka bang leon? Off camera ang angas, pero pag nasa stage pikon, minsan matalino, minsan matapang, minsan magulo direksyon. Para kang championship ring sa PSP kasi di na makita yung original mo na versyon. Tuturuan ko to ng Totoo, no? Yung dapat na panalo ni Mot, no? Na championship ring. Replica lang yung inabot and then nawala na si Piebo Samson. leksyon. Tuturuan ko to ng leksyon. Kahit magka-batch tayo sa POI, wala Kumbaga, I think hindi naman siya responsibility nung talagang nagawa nung I mean, okay, responsibility siya pero in a way hindi yun iaabot nung mismong nagawa nung ring kung hindi nga bayad. Di ko alam yung issue about that, pero baka ganon. itong masasabi. Duduraan ko lang yung baon mo. Ako yung bully mong kaklase. Ako yung embodiment ng stress at problema mo palagi. Pwede rin ako yung prof mo kasi dahil sa akin magpapakamatay tong estudyante. Yeah! Sa akin madadali. Lalagyan ko ng bala sa sikmura. Gagawin ko siyang firing test. Magaan lang to sa tiyan pero di mo to madadigest. Puputukan ko on screen parang Magaan lang to sa tiyan pero di mo madadigest. Magaan lang to sa tiyan pero di mo to madadigest. Puputukan ko on screen parang cybersex. Isang maling Puputukan ko on screen na parang cybersex. pero di mo to madadigest. Puputukan ko on screen parang cybersex. Isang maling desisyon niya lang magiging life and death yung sitwasyon parang butterfly effect. Si Mix madadaysek. Si Mix madadaysek. Hihiga to sa kalsada. Naalala ko yung kanta ni Travis Katuloy. Effect. Si Mix madadaysek. Si Mix madadaysek. Hihiga to sa kalsada, wala ring malay. Hihiga to sa kalsada, wala ring malay. Magsisilbi siya sa aking alay. Hihiga to sa kalsada, wala ring malay. Magsisilbi to sa aking alay. Sa sobrang dami ng dugo sa gutter, parang naglaba yung kapitbahay. Tas pupunta ako sa burol mo. Isusunod ko lahat ng nakiramay. Ako yung sakit sa genetics ng pamilya nyo. Kasi uubusin pati bloodline. Umuwi ka na bye-bye. Umuwi ka na bye-bye. In the first place, di ka naman dapat dito kasali. Kasi nung binigyan ka ng laban sa pulo, di ka sumipot sa liga namin. 30 minutes before ng battle mo, tsaka ka lang nagsabi, mukhang di alam ni Enigma kung gaano kakakupal at salbahe. Yun ay nangyari 1 year ago at sakto yung tagpo. Binigay ka sa akin ni Enigma para mabasag yung buto at mawasak yung bungo. History repeats itself. Coincidence nga ba yung ganto? Kasi after 1 year, di ka na naman nakalaban sa pulo. Nakalaban sa pulo na lumaban and lumaban sa actual event, no? And nakalaban sa pulo na parang representante ng pulo. Hindi ka na naman nanalo against me. Parang gano'n. Galing. Time responsible. Meron time, medyo responsible si Nasha dito pero medyo kinapos na siya, no? Kinulang siya sa haymakers dito sa round 3. So again, feeling ko lang no, mix tong round 3. Feeling ko lang, no, parang siguro slight gahibla. Round 2, Nasha gahibla, round 3 gahibla mix, no? So round 1,
Nasha talaga yun. Hindi ko pwede ipagdamot yung round 1 kay Nasha. 1-2 Nasha, round 3 mix. Parang ganun. Pwedeng all 3 Nasha, pero in a way, naghahanap ako ng haymaker or entertainment value din na pinakita ni ni Mix. Grabe nga yun eh. Pati yung mga references niya, tibak pa, mga political commentary, okay din yun. Tara, tingnan natin yung judging. Pero Nasha to, feel ko Nasha to. Dahil lang mas notable din yung chokes na ano. Yung kay Nasha, habol hininga lang eh. Pag gumaganon siya, nag-aayos siya ng bonnet, either titingin sa crowd. Banan. Gets nyo? Para check natin yung round. Check natin yung ano, judges. Lakas. Left top, right of way. Gago ang angas ng ano doon. Left top, right of way. Nasha versus Mix Maharlika. Mag-iayos mo ang best para sa kanilang pareho at para sa laban yun. Boto ng Urado. 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Nasha. Deserve man. Shoutout Goldtag sa Parel, Killions, Creopulo. Salamat kay Kuya Shernan. Yo, binoto ko si Nasha para sa akin round 1. Round 1 ni Nasha, yun yung strongest round niya. Hindi nakatulong yung pagkakaroon ng problema ni Mix Maharlika sa performance niya. So yung round 1, napakalaki ng lamang ni Nasha doon. Yeah. Para sa akin, nadagdagan yung lamang na yun dahil sa performance ni Mix. Pero yung round 2, para sa akin, binigay ko yung kay Mix Maharlika na Tinabla ko din yung Mix. Tinabla ko yung round 2 pero binigay niya kay Mix. Ako kay Nasha, gahibla. Gabayas. yun naman yung strongest round niya. So, nagkatalo na lang sa round 3. Pero dahil nga, para sa akin, sobrang laki nung lamang ni Nasha sa round 1. Oh, yung overall. Pinasa niya na lang yung ginawa ng sa round 3. So, nilipat niya, I think. So kahit konting diferensya, kahit sabihin na natin para sa akin tabla, subjectively yung round 3 nila, pero dahil ang laki ng lamang ni Nasha doon sa round 1, at yun, kaya binoto ko si Nasha, pero props pa rin kay Mix Maharlika, sana magkaroon pa siya ng battle sa susunod at mas... So, in a way, parang valid po ba yon yung parang inilipat yung parang lamang from round 1 to round 3? Valid po yun. In a way, you count it as not from round 1, Hindi. Subjective yung pag-judge niya overall, no? Overall po yung judging kapag kunari yung round 1, ang lakas-lakas mo sa round 1 eh. Parang ganito lang din yung ginawa ni Enigma, katulad doon yung parang ang lakas ni Slack 1 sa round 1 or 2 tas parang sumuko sa round 3 si Slack 1. Like, sumuko talaga, no? So, in a way, meron siyang karapatan mag-veto to transfer the win to Plaridel, no? Parang, yun, overall pa rin yun. Tulad nito, overall din yung judging na ginawa ni MSide, which is valid naman. makabawi siya ng mas solid na performance. Round 1-2 para kay Nasha, round 3 para kay Mix. Yo, same kami na judging ni Plus. Weird, no? Laging, si Plasma, isa to si Plasma sa ano eh, parang putang ina, laging kaparehas ka ng boto, tsaka si Shay. Medyo pareho sila nag-stumble, sayang, pero para sa akin, mas nabawi ni Nasha yung stumbles eh. Pero ang galing ng metrika nilang dalawa, sobra. Tumatak talaga lahat. Pero yun, dahil nga siguro para sa akin, mas konting linis yung performance ni Nasha. Pero yun, solid na battle, Okay. Nasha. Yun, Calix. Nasha versus Mix sa Maharlika. Round 1, malinaw binigay ko kay Nasha. Tapos 2-3, yung 2 sobrang dikit. Parang humabol dun si Mix eh. Pero gahibla lang kasi may Gaibla na siya. dalawang haymaker si Nasha na ayun, matatandaan mo talaga. So 1 and 2, Nasha. Tapos 3, Same. di ko alam kung maiksi lang yung round ni Nasha. Pero yun, bumawi si Mix dun. So binigay ko yung 3 sa kanya. So 1 and 2 Nasha, 3 Mix. Pero yun, props kay Mix kasi ayun, malakas siya kung saan siya magaling eh. So yun, tas si Nasha, yun, grabe. Calix. Yo, Atoms nga Atoms. pala, binoto ko si Nasha. Round 1, nakita naman gaano yung lamang ni Nasha. Mas maraming punchline na lumad at syempre, round 2 naman, binigay ko yun kay Mix Maharlika para sa akin. Nakuha niya yung rounds na yun, base lang sa ganda ng Round 2 nakuha niya yung rounds. Nakuha niya yung rounds na yun. performance at sa mga binitawan niyang puntos. Pinutusan ko mas lamang si Mix Maharlika nung round 2. Sa round 3 naman yun, konting-konting lamang ni Nasha. So overall, para sa akin, Nasha. The closest judging I had was same with Plasma and Calix ata. Vicente. Bale, round 1, binigay ko siya kay Mix Maharlika kasi, ay, mali. Visit ka, bis. Gulat ako sa ikaw lang nagboto kay Mix Maharlika round 1? Round 1,
binigay ko siya kay Mix Maharlika kasi, ay, mali. Nung round 1, binigay ko siya kay Nasha kasi una pa lang, entrada pa lang ni You got us in the first half, not gonna lie. Nasha, sinunod niya na agad si Mix Maharlika. Yung content, yung angles, yung paglaro sa mga napili niya. Gusto ko talaga yung ginawa niyang parang hindi niya na pinabuelo si Mix Maharlika habang si Mix Maharlika medyo nagaling yung pag-take off niya. Pero round 2, slight lang, binigay ko siya kay Mix Maharlika. Medyo mas nalinisan ako sa performance niya. Pero nung round 3, wala na. Doon na parang naungusan ni Nasha si Mix. Pero yun, props kay Mix, congrats kay Nasha. Ang gandang battle din, no? Siguro ano lang talaga, kinapos lang si Mix dito, pero this could be a nice battle kung less stutter sila dito. Pero yeah, lakas ng debut ni Nasha dito, men. Puta na. Nauna ko pa itong panoorin kaysa Oza. Pero tatry ko panoorin kay Oza mamaya, no? Ay, mamaya, kasi hindi. Baltz vs. Steven pala next ko, no? Sige. Wala, lakas ni Nasha eh. Siyempre lakas ko din, ganun. Tapos, wala, ang ganda lang. Parang sobrang kakaibang kakaibang mga halimaw yung nagpakita kanina eh. Siguro battle of the night yan ha. Kiklaim ko na, tanginan nyo ha. Kada patay, hugas kamay, malapon siya Pilato. Tagabulakan ka nga't disenyo lang ang mga paputok mong hinalo. Pati mo na lang tinago, hindi mo pa binago. Palabas lang lahat ng putok, walang kansya sa Senado. What the fuck? Pero actually nung nandun na sa stage, feel ko kasi medyo fall off ako dun sa padating na ng 2 and 3. Tapos dun pa lumakas si Mix, pampaangat kasi yung performance niya. Kaya medyo hindi ko tingin na panalo ako dun. Pero base naman sa feedback, naging sulit naman daw yung laban. Malapit na to magpahinga, expected na yung time and date, parang holiday. Agwat natin miles away, cause I'm insane, na violate this entire place. Pinapakita ko yung right way ng way of writing sa right of way. Meron akong parating na battle ulit next month sa Fuck. Thank you guys for watching. Make sure to leave a like, comment, and subscribe. Miss ko yung miss ko yung comment section. Mamaya magla-live tayo, no? Baltz versus Steven. Pero yeah, this is my reaction for Nasha versus Mix Maharlika. This is a good battle. Galing, putang ina. Fucking fuckery. Fucker. Lakas ng round 1 na yun. Tanga na. Anyway, maraming salamat. Bye. Maraming salamat.